Hello, Gemini. Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. We have heart. Wow. Falling in love. Si Gemini. So, maaring mayroong magsisimula dito ng bagong love and romantic relationship para sa inyo since we also have the child. Si child kasi new beginning siya, new beginning energy. At kaya maari no na meron ditong magkakaroon ng bagong love connection, merong magsisimula ng bagong relationship. For some of you, kung single pa kayo ha, yung ganun. At saka ito, maybe this is the time wherein you will be focusing more on yourself, no? You will be focusing more on loving yourself kasi baka in the past, sa sobrang karamihan, sa sobrang dami ng ginagawa ninyo, baka nakakalimutan nyo na din yung pag-aalaga, no? Pagsa-self-care ninyo, yung ganyan. Kaya ngayon, po pwedeng you're going to be more loving, no, sa inyong sarili. So, which is really good. Pagdating naman sa relationship, for those of you na meron ng karelasyon, paring mas maraming time kayong ibibigay din, no, sa inyong karelasyon. Maaari na you will be spending more, quality time together, mas magiging masaya kayo, together, there will be more harmony, there will be more love na ipaparamdam kayo sa person ninyo or yung person ninyo din sa inyo. So, maganda kasi magiging kayo ngayon, ang tawag dyan, magiging mas malapit, no, sa isa't isa, mas magiging romantic siguro kayo. Kaya good for you. Pagdating sa trabaho, maaari din na magkaroon kayo dito ng promotion. Magiging satisfied kayo ngayon sa inyong trabaho. Maybe you will be more comfortable, sa inyong ginagawa sa inyong trabaho. So, we also have the sun. So, maganda rin ito. No? This is very optimistic then na energy. This is also signifying happiness, success. Kasi si sun, very positive ang energy nito. So, magiging energetic ka, magiging triumphant ka, successful, maaari din na magkakaroon kayo dito ng talagang, ang tawag dito, yung euphoria ba? Yung gano'n. Sobrang you will be emotionally uplifted sa ngayon. Sa sobrang saya, no, na mararamdaman ninyo ang swerte. Ang daming mga gagawin kayong siswertehin or yung mga dati na ninyong ginagawa, you will be very happy about results, no, or outcome ng inyong mga ginagawa. At pagdating sa pera, maganda, no? Gemini, this is the time wherein you're going to be financially stable, magkakaroon na kayo ngayon ng financial prosperity, abundance, siswertehin kayo sa pera, maganda ang pasok ng pera, there will be very good flow of money, at saka yung mga goals ninyo ngayon talagang maaaring yan ay matupad na, 'di ba? Lalo-lalo na sa career ninyo. Kaya sobrang magiging masayang-masaya talaga kayo, lalo-lalo na sa mga bagay na pinagkakaabalahan ninyo ngayon, no? Yung alam mo yun, yung kunyari sa trabaho ninyo, career ninyo, negosyo ninyo, 'di ba? Ang dami mo ng sakripisyong ginawa at ngayon, no, it's going to pay off. Kaya magiging magandang-maganda ang pakiramdam ninyo talaga. So, ang iba sa inyo, yun nga, since a child is a new beginning, kaya maaring marami din ang bagong adventure, bagong endeavor or ventures din na gagawin ng iba sa inyo kasi this is a new beginning energy. And also, baka ang iba sa inyo, baka manganganak. Kung hindi man kayo ang manganganak,
baka yung person ninyo or baka nagbubuntis pa lang or kung hindi man kayo, hindi man ang person mo ang nagbubuntis or manganganak, baka someone ano, na malapit sa puso mo, baka kaibigan mo, kapatid mo, anak mo, mga ganyan, 'di ba? So, tignan natin kung ano pa ang mga messages ni Gemini. And by the way, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na po kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Kasi malaking bagay po yan sa akin. Thank you. Kung gusto po ninyo na mag-join sa membership, just click the join button din po sa baba ng video. Salamat. So, we have Magician. This is also a new beginning energy, Gemini. So, talagang nasa kayo ngayon, nasa zone kayo of taking action, of starting something new, no? Something bagong chapter, no? Sa buhay. Maaari kasi din ngayon na lumipas na yung period of procrastination, of hesitation ninyo. Baka dati, alam mo yun, baka yung wala nga yung masyadong gana, you know, at maaaring kung ano man siguro yung kailangan ninyo, hindi pa ninyo yan nakikita, hindi pa ninyo nakukuha, gusto siguro ninyo na prepared kayo, yung ganon. Kaya hindi ninyo nagagawa dati kung ano man ang mga gusto ninyong gawin. Pero ngayon, you are recognizing the opportunities na nandiyan dyan na sa paligid ninyo. Alam ninyo na, nararamdaman nyo na ito na, makakatulong na to sa mga gagawin ko. Kaya you're going to start to get on your feet and make things happen. No? So, kaya good luck sa inyo. With the Queen of Swords, siguro isa ito sa mga bagong bagay na gagawin ninyo. This time siguro you will be focusing more on your career. Kasi siguro in the past, maaring marami yung binigay mong oras, focus sa usaping pag-ibig, socialization, or pamilya. Baka na-focus kayo doon in the past. Pero ngayon naman, maaring ang pipiliin din ninyo ngayon para maging balanse lang ang lahat is you will be focusing more on your on your career. So yun ang napipick up ko dito. Asikasuhin mo din ngayon yung inyong mga ambitions, 'di ba? Yung trabaho mo, karera mo, ganon. So yun din naman ngayon yung baka merong career advancement din na opportunity para sa inyo. Kaya dito kayo magfo-focus sa ngayon. And we have the King of Swords. Baka kayo ay mapupunta sa isang position of authority. Baka kayo ay mapopromote, maaaring you will be sitting in the seat of power na finally, hindi ba? O pwedeng kayo, baka magpe-pay off na din ngayon yung mga efforts na ginagawa ninyo para siguro nag-aaral kayo, nag-masters kayo, maaaring ginawa din ninyo yung mga kakailanganin para ma-promote kayo, 'di ba? So maaaring gano'n ang ganap. Kaya eto na, baka eto na 'yon, finally you will be uh, positioned na sa position of power. Kaya congrats sa inyo. So what else? Tignan natin kung ano pa ang mga messages para sa inyo for the week. Baka ito yung pagiging boss ninyo, pagiging manager ninyo. Ito yung isa sa mga bagong chapter, 'di ba? Ng buhay ninyo that you are going to embrace. So, it is not for you. Okay? Maaring meron ditong something na hindi nag-come to fruition, maaring may something dito na pinagkakaabalahan kayo or ine-expect ninyo or pinag-e-effortan ninyo pero talagang kahit anong gawin ninyo, hindi nangyayari, or hindi talaga dumadating, 'di ba? It's because it's not for you. Maraming signs naman, 'di ba, ang mapi-pick up ninyo, mararamdaman ninyo na hindi nga ito para sa akin. Kasi maaring you have exerted a lot of effort na, 'di ba? Maaring ginawa mo na ang lahat, maaring na-exhaust na lahat ng resources mo or lahat ng strategy na sa tingin ninyo
makakatulong pero maaring wala talagang epekto 'no, kasi hindi talaga para sa'yo 'yun. Kasi kung ang isang bagay ay para sa'yo, Gemini, it will fall into, its right place in God's perfect timing, 'di ba? At kung 'yan ay talagang para sa'yo, magiging smooth sailing ang journey. 'Di ba? At magiging simple lang ang proseso, magiging mabilis lang, 'di ba, yung pagkamit ninyo sa bagay na 'yan. Pero kung sobrang hirap na, sobrang laging merong obstacle, laging merong, delays, merong laging mga blockages, that could be a sign 'no, na hindi talaga 'yan para sa'yo, okey? So, we also have you already know at alam mo na, pero maaaring talagang pinagpipilitan mo pa rin. Alam mo na, nararamdaman mo na maybe it's not really for you, pero hindi ka pa rin sumusuko. You already know that maybe it's not really meant for you kasi siguro matagal mo na 'tong ginagawa, matagal mo na 'tong pinagtiyatiyagaan talaga, pero patuloy ka pa rin siguro sa pagpipilit, 'di ba? Maaaring gano'n ang ganap diyan. So what else? Be open, alright? You need to be open to other possibilities na. Be open sa ibang mga posibilidad, 'di ba, na maaaring nandiya-diyan din naman sa harap ninyo at hindi niyo lang napapansin kasi you are super focused on kung ano nga ito. 'Di ba? So, this could be a message para sa sa'yo sa ngayon na maging bukas ka na sa pagpili ng ibang direksyon. Maging bukas ka na para sa ibang alternative na maaaring nandiya diyan. Huwag mo nang ipagpilitan kung ano 'tong gusto mo kasi maaaring alam mo na talaga sa sarili mo na hindi nga 'yan para sa'yo pero baka, talagang hindi ka pa handang i-let go 'yan, 'di ba? Kaya ito pinapaalalahanan ka, Gemini, na maging bukas na ang isip mo, ang sarili mo, 'di ba? Be open to whatever possibility there is na meron, 'di ba? Maybe it's about time na for you to choose a different direction, okay? Kasi yung mga bagay 'no na yung mga bagay na gustong-gusto natin, pero despite all the efforts na ginagawa natin para makuha natin 'yan, hindi talaga nangyayari, hindi mo talaga nakukuha, hindi mo na ano. So, parang denial 'yan sa atin, na denial 'yan ng universe, dini-deny sa'yo. In this case, dini-deny sa'yo yang bagay na yan kasi it's a redirection, 'no? Kung ano man ang hindi sa'yo binibigay, ibig sabihin hindi nga yan para sa'yo and it's a way of you being redirected to a different path. Kasi ibig sabihin, hindi yan ang best para sa'yo, hindi yan ang makakabuti para sa'yo, hindi yan ang makakapagpasaya sa'yo, yung gano'n, okay? So, kaya be open to other possibilities or other alternatives na nandiya diyan, 'no, na hindi mo lang pinapansin. Kasi you've been very focused on kung ano 'yan. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.